Sa kalaliman ng gabi, ang mag-asawang Cameron at Janice Hooker ay nagmamaneho sa kagubatan upang itapo ng isang bangkay. Si Janice ay nababahala sa kanilang ginawa. Ngunit sinabi ni Cam sa kanya na ang lahat ay isang aksidente lamang. Matapos matagumpay na mailibing ang bangkay, dali-dali silang umalis sa lugar. Makalipas ang isang taon, nag-aabang ng masasabayan si Colleen Stan mula Oregon patungong California para bisitahin ang isang kaibigan. Dinaanan siya ni Cameron at Janice at inalok siyang sumabay papuntang Westwood. Habang bumabiyahe, kinausap ng mag-asawa ang dalaga at natuklasan nila na hindi alam ng kaibigan ni Colleen na pupunta siya sa kanila. Huminto sila sa isang gas station para magpahinga. Habang papunta si Colleen sa banyo, kumuha si Cam ng isang kahon mula sa trunk at inilagay ito sa backseat. Ipinagpatuloy nila ang biyahe at sinabi ni Cam na titigil muna sila sa mga kuweba bago pumunta sa Westwood. Nag-aalangan si Colleen dahil umaasa siyang makarating bago magdilim, ngunit wala na siyang nagawa. Maya-maya, itinigil ng mag-asawa ang sasakyan sa isang liblib na lugar. Nauna si Janice patungo sa nasabing mga kuweba. Kinukutuban na si Colleen sa mga pangyayari. Sa sandaling iyon, tinutukan ni Cam ng kutsilyo si Colleen sa leeg. Wala na siyang nagawa sa takot. Tinakpan ni Cam ang kanyang mga mata at pinusasan. Sa pilitan niya itong ipinasok sa kotse at pinasok ang ulo sa loob ng kahon na gawa sa kahoy. Pagkatapos nito, nagmaneho na ang mag-asawa palayo. Naghintay sina Cam at Janice na dumilim bago dinala si Colleen sa kanilang bahay sa Red Bluff. Pagpasok nila, hinubaran ni Cam si Colleen at ginapos. Pagkatapos, walang humpay siyang nilalatigo habang nakatayo si Janice at nanonood. Na-turn on si Cam sa lahat ng karahasang ito at sinimulan niyang halikan si Janice. Maya-maya, inutusan siya na kumuha ng isang kahon sa itaas. Ikinadena niya si Colleen sa isang mesa at muling inilagay ang kanyang ulo sa kahon. Kinaumagahan, balisang nagtanong si Janice kay Cam tungkol sa kanyang mga plano. Papakawalan daw nila si Colleen kapag nagsawa na siya sa kanya. Pagkatapos nito, umalis siya ng bahay para magtrabaho. Habang nag-iisa, nagdadasal si Janice ng rosaryo, ngunit naabala siya sa pag-iyak ni Colleen. Bumaba siya na may hawak na shotgun. Doon, nagmakaawa si Colleen na pakawalan siya at nangakong hindi siya magsusumbong sa pulis. Napaisip si Janice, ngunit hindi na lang niya pinansin ito. Noong gabing iyon, umuwi si Cam, pinakain si Colleen at pinaihi ito sa inidoro. Pagkatapos, muli niya itong nilatigo. Naglagay na lang si Janice ng headphones para hindi marinig ang mga sigaw ni Colleen. Habang naghahanda ang mag-asawa sa pagtulog, napaisip si Janice na baka magsumbong si Colleen kapag pinakawalan nila ito. Kaya nagpasya si Cam na itago na lang siya sa basement hanggang makaisip kung ano ang mas magandang gawin. Nang dumating ang hating gabi, gumawa siya ng isang kahon na kasing laki ng kabaong at ikinulong si Colleen sa loob nito. Habang nasa loob, naalala ni Colleen ang sinabi ng kanyang ama na sumakay na lang ng bus dahil delikado sa daan, ngunit hindi siya sumunod. Naaalala rin niya na kinutuban na siya sa banyo sa may gas station, pero sumama pa rin siya sa mag-asawa. Pinagsisisihan niya ang mga desisyong ginawa niya na humantong sa kanyang sitwasyon ngayon. Samantala, ang mga magulang ni Colleen ay nakatanggap ng tawag mula sa kanyang inuupahan dahil matagal na itong hindi nababayaran. Dito nila napagtanto na matagal nang nawawala ang kanilang anak, kaya humingi na sila ng tulong sa mga pulis. Pagkalipas ng 6 na buwan, pumunta si Janice sa opisina ni Cam upang ipaalam sa kanya na siya ay buntis. Sinabi sa kanya ni Janice na marahil ay oras na para idispatya si Colleen dahil magkakabata na sa bahay. Hindi sumang-ayon si Cam at sinabing baka magsumbong ito sa pulis. Makalipas ang 1 buwan, umuwi si Janice pagkatapos ng kanyang operasyon sa tuhod. Pagpasok nila sa bahay, tinanong ng kanilang landlord kung maaari niyang suriin ang kanilang heater sa basement. Gayunpaman, sinabi lang ni Cam na sa ibang araw na lang. Pagkapasok nila sa loob, nabanggit ni Janice na parang namartilyo ang kanyang tuhod at naalala ni Cam ang isang magazine na may parehong pangalan. Hinanap niya ang magazine at nakita ang isang kontrata ng pag-aalipin
at napagtanto niya na maaari niyang panatilihin si Colleen sa pamamagitan ng pagmamanipula sa kanya nito. Di nagtagal na kumbinsin niya si Colleen na bahagi siya ng isang kumpanya na nagbebenta ng mga alipin. Kung siya ay makatakas, ipapahanap siya ng kumpanya at sasaktan ang kanyang pamilya. Sinabi pa niyang ang kumpanya ang nanakit kay Janice, ngunit nailigtas niya ito. Desperado na magkaroon ng anak, sumakay na lang si Janice sa mga kasinungalingan ni Cam at hindi siya kumibo nang sabihin ng kanyang asawa na siya ay dati ding alipin at naawa siya sa kanya kaya siya pinakasalan. Pagkatapos, sinabi ni Cam na kailangan niyang formal na irehistro si Colleen dahil kung hindi niya ito gagawin, babawiin siya ng kumpanya. Sa pamamagitan nito at sa takot na mapahamak ang kanyang pamilya, nakumbinsin niya si Colleen na pumirma sa kontrata bilang ari-arian ni Cam. Kinabukasan, binihisan ni Cam si Colleen at nilagyan ng collar ang kanyang leeg. Pinalitan niya ang kanyang pangalan ng Kay at sinabihan na dapat silang tawaging master. Sinasanay din niya itong tumakbo sa isang sulok, hubarin ang kanyang damit at itaas ang kanyang mga kamay sa tuwing isisigaw niya ang salitang attention. Sinubukan ito ni Cam at pagkasabi ng attention, agad na tumakbo si Colleen sa sulok, nagtanggal ng damit at itinaas ang mga kamay. Gayunpaman, habang hinahaplos niya ang kanyang katawan, nahuli siya ni Janice. Ngunit ipinaliwanag niya na sinasanay lamang niya ang alipin. Nagalit si Janice sa kanya dahil sa paghipo nito. Ipinaalala kay Kay na wala siyang halaga at nandyan lang siya para pagsilbihan sila. Pagkatapos ay itinumba niya ang balde na puno ng tubig sa sahig. Pagkalipas ng ilang buwan, tinanong ulit ng landlord si Cam kung maaari na niyang suriin ang heater sa basement. Gayunpaman, kinainis ito ni Cam at sinabing wala silang oras para dyan. Nang makapasok siya sa loob, sinabi niya kay Janice na kailangan nilang lumipat sa ibang lugar. Hindi nagtagal, ipinanganak ni Janice ang isang sanggol na babae na nagngangalang Amber. Pinahintulutan ni Cam si Kay na lumabas sa kahon para makita ang bata saglit, ngunit agad niya din itong pinabalik sa loob. Makalipas ang isang taon nang upahan sina Cam at Janice sa bagong lugar. Isang gabi napansin ni Janice na hindi naglatag ng tinidor si Kay para sa kanya. Tinawag niya itong tamad at sinungaling at kinukumbinsi si Cam na ibalik siya sa kumpanya. Nagalit si Cam kay Kay at nilatigo niya ito. Gayunpaman, napansin ni Janice na nahulog lang ang tinidor sa sahig at nakonsensya siya sa kanyang ginawa. Kinaumagahan, tinakot ni Cam si Kay sa pagkwento tungkol sa isang alipin na binugbog dahil sinubukan niyang tumakas. Pagkatapos, ipinaalala niya sa kanya kung gaano siya kaswerte na siya ang naging amo niya. Pagkalipas ng ilang araw, tinanggal ni Cam ang kwelyo ni Kay at binihisan siya ng maayos na damit. Isinama siya para kumuha ng panggatong sa gubat at labis itong ikinatuwa ni Kay. Doon, natanong niya kung maaari siyang umuwi sa kanila, ngunit sinabi ni Cam na malabo itong mangyari. Gayunpaman, hahayaan niya itong magsulat ng liham pauwi na nagpangiti na din kay Kay. Biglang nasugatan ni Cam ang kanyang sarili gamit ang palakol at nag-alinlangan si Kay na gamitin ang pagkakataong ito para makatakas. Pero nanatili pa din siya para tulungan si Cam. Pagdating nila sa bahay, nililinis ni Kay ang sugat niya. Ikinaselos ito ni Janice at pinaalis si Kay. Kinagabihan, inaakit ni Janice ang kanyang asawa, ngunit tumanggi itong makipagtalik. Dahil dito, tinanong niya kung mahal pa rin ba siya nito dahil napapansin niyang mas nagmamalasakit siya kay Kay. Ipinaalala sa kanya ni Cam na alipin niya rin si Kay at maaari din niyang gamitin ito. Nang pumayag si Janice, mabilis na pinuntahan ni Cam ang kahon at pinalabas si Kay. Itinali siya sa kama at naghahanda na isama siya sa pagtatalik. Gayunpaman, hindi ito kinaya ni Janice at pagalit siyang umalis sa silid. Nakipagtalo siya kay Cam at sinabihan itong ibalik si Kay sa kahon at huwag na siyang hawakan muli. Lumipas ang 3 taon at si Kay ay bihag pa rin ni na Cam at Janice. Isang beses pinalabas siya ni Janice mula sa kahon para ilabas ang kanyang urinal at nakita niya si Amber. Ang maliit na baby noon ay malaki na ngayon na nagpapaisip sa kanya kung ilang taon na ang nakalipas mula nang dukutin siya. Isang araw, nagpasya ang mag-asawa na lumabas sa Lake Tahoe. Iniwan nila si Kay sa kanyang kahon, ngunit nasira ang kanyang lagusan ng hangin. Naging dahilan ito upang siya ay mag-hallucinate. Sa kanyang pangitain,
Nakita ni Kay ang kanyang kapatid na si Bonnie at sinabi sa kanya na kailangan niyang malaman kung bakit siya pinahihirapan ng Diyos. Pagkatapos ng lahat, sinasabi niya na may dahilan ang lahat. Nag-hallucinate din si Kay tungkol sa paglangoy sa bangin at nakakita ng anghel. Bigla siyang nagising at sinipa ang kahon hanggang sa bumukas ito. Maya-maya, dumating sina Cam, Janice at Amber mula sa lawa. Natuklasan ni Cam na nasira ang kahon at wala si Kay sa kwarto. Tumingin siya sa paligid ng bahay at nakita niya ito sa likod ng shower, nakayakap sa isang Biblia. Nagpalusot na lang siya na uhaw na siya, kaya nasira niya ang kahon. Habang inaayos ito ni Cam, ibinahagi ni Kay na naghahanap siya ng mga sagot tungkol sa pangako ng Diyos na may mga dahilan para sa lahat. Noong gabing iyon, naalala ni Cam ang sinabi ni Kay, kaya binuksan niya ang Biblia at nakakita ng isang talata tungkol sa mga alipin na dapat sumunod sa kanilang mga amo. Nang maglaon, sinabi niya kay Janice na kailangan niyang ilabas si Kay mula sa kahon kung hindi niya kayang gawin ang kanyang mga pantasya. Sa pagbibigay katwiran na sinasabi sa Biblia na ang isang lalaki ay may karapatan na magkaroon ng higit sa isang asawa, kinumbinsi ni Cam si Janice na gawing bahagi ng kanilang pamilya si Kay dahil sa kagustuhan ni Janice na makipag-ayos sa kanya. Pumayag na din siya. Pagkalipas ng isang taon, sinabi ni Cam kay Kay na pinayagan siya ng kumpanya na bumisita sa kanilang bahay. Ito ay natuwa sa kanya, ngunit sinabi ni Cam na kailangan niyang gawin ang ilang pagsasanay sa pagsunod bago siya payagang umalis. Maya-maya, dinala siya ni Cam sa labas at iniabot sa kanya ang isang shotgun. Pagkatapos, sinabi niya sa kanya na ituro ang bariles sa kanyang bibig at itulak ang gatilyo. Umiiyak si Kay, iniisip na maaaring mamatay siya sa sandaling iyon. Ngunit sumunod pa rin siya. Sa kabutihang palad, ang baril ay hindi pumutok. Pagkatapos, tiningnan siya ni Cam at sinabing dapat muna silang sumulat sa kanyang mga magulang tungkol sa pagbisita. Kinaumagahan, hinatid ni Cam si Kay sa bahay ng kanyang magulang. Gayunpaman, bago makita ni Kay ang kanyang pamilya, ipinaalala sa kanya ni Cam na sinusubaybayan sila ng kumpanya kaya hindi siya dapat magsumbong. Pagkahatid sa kaniya sa bahay, sinabi ni Cam na susunduin siya sa katapusan ng linggo. Ipinakilala rin siya ni Kay bilang si Mike, ang kanyang kasintahan. Bagamat labis na natutuwa ang mga magulang ni Kay na makita siya, hindi maiwasan ni Bonnie na mapansin na may problema sa kanyang kapatid. Bagamat gusto niyang tugunan ang issue, ayaw ng kanyang ama na buksan niya ang paksa dahil baka masira ang moment. Noong gabing iyon, natanong ng kapatid niya kung bakit matagal na siyang hindi nakikipag-ugnayan sa kanila. Sinusubukan niyang ilabas kay Kay ang katotohanan, ngunit nananatiling matatag si Kay at umiiwas sa topic. Kinaumagahan, nakiusap si Bonnie na sabihin sa kanya kung ano ang problema. Napaisip si Kay, ngunit nang magsasalita na siya, dumating si Cam para sunduin siya. Habang inaayos ni Kay ang kanyang mga gamit, kinausap ni Cam ang kanyang mga magulang. Aniya, matagal na silang magkasintahan at nagpaplanong magpakasal sa lalong madaling panahon. Natutuwa ang mga magulang ni Kay sa balitang ito, ngunit kinukutuban pa din si Bonnie. Pagbalik ni Kay, tinanong ni Bonnie kung saan sila kasalukuyang nakatira. Sumagot si Cam na nananatili sila sa California, ngunit alam ni Bonnie na sinabi sa kanya ni Kay kamakailan na nanatili sila sa Oregon. Pinalalakas nito ang kanyang mga pagdududa, ngunit wala pa din siyang sinabi. Umalis si Cam sa bahay kasama si Kay at nang gabing iyon, narinig siya ni Janice na nag-uusap tungkol sa pagpapakasal sa kanya. Gusto pa niyang bumuo ng pamilya kasama siya. Kinaumagahan, naabutan ni Kay si Janice na nag-iimpake ng kanyang mga gamit, kaya tinanong niya kung saan siya pupunta. Sa una, sinabi niyang bibisitahin niya ang kanyang mga magulang, ngunit pagkatapos ay ibinunyag niya din na gusto niyang wakasan ang kanyang kasal kay Cam. Naabutan siya ni Cam na paalis, kaya sinabi niya sa kanya na bumalik sa loob ng bahay. Gayunpaman, hindi na talaga kaya ni Janice, at umalis siya kasama ang kanyang ama at anak nila. Naiwang tulala si Cam, at nang subukang i-comfort siya ni Kay, nagalit siya at ipinaalala sa kanya na alipin pa rin niya ito. Sumigaw siya ng attention at agad na tumayo si Kay sa sulok at naghubad. Gayunpaman, hindi nito pinapagaan ang galit ni Cam,
Kaya kinaladkad niya ito sa isang basement sa labas ng bahay. Bago niya isara ang pinto, sinabi niya sa kanya na may sasama sa kanya sa lalong madaling panahon. Pagkatapos nito, sumakay siya sa kanyang truck at umalis. Sa ibang lugar, nagdarasal si Janice ng mag-isa sa isang simbahan. Samantala, nananatili si Kay sa basement, nanginginig dahil sa malamig na ulan. Biglang may nagbukas ng pinto. Pinalaya niya si Kay at binihisan siya. Pagkatapos ay sinabihan siyang tumakas. Dahil dito, isiniwalat ni Janice na may isa pang batang babae silang dinukot bago siya. Ang kanyang pangalan ay Marlitz at inalipin din nila siya ng 1 taon. Noong una, ipinangako ni Cam na magiging laro lang ito. Ngunit nang iuwi siya sa bahay, hindi siya tumitigil sa pagsigaw. Dahil dito, pinatay siya ni Cam at magkasama nilang inilibing ang kanyang katawan. Na-trauma si Janice sa pangyayaring ito at ginugol niya ang buhay niya sa pagdarasal, umaasang patatawarin siya ng Diyos. Di nagtagal, bumalik si Cam sa bahay at kumuha ng pala papunta sa basement. Gayunpaman, pagdating niya, inihatid na ni Janice si Kay sa sakayan ng bus. Sinabihan siya na umuwi na sa kanila, ngunit nagdadalawang isip siya dahil sa kumpanya. Ibinunyag ni Janice na ang lahat ay gawa-gawa lamang at si Cam ay hindi kailanman naging bahagi ng anumang kumpanya. Nabigla si Kay sa narinig niyang revelasyon. Dahan-dahan siyang bumaba ng kotse at sumakay ng bus. Habang pauwi si Kay, umiiyak si Cam sa sahig. Hindi nagtagal, si Cam ay nasentensyahan ng 104 years sa bilangguan. Sa kabilang banda, makakakuha si Janice ng immunity mula sa prosecution bilang kapalit ng pagtestigo laban sa kanyang asawa. Bagamat tumistigo siya para sa pagkamatay ni Marlitz, hindi natagpuan ang bangkay. Ayon sa pulisya, ang pagdukot kay Colleen ay tumagal ng 7 taon. Sinabi niya na ang kanyang kaligtasan ay pinalakas ng pananampalataya at sa huli, iniligtas siya nito. Please subscribe at paring ng notification bell icon para masubaybayan mo pa ang iba pang magagandang kwento. Pa-comment at like na din sa ilalim. Maraming salamat sa panonood.